Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung budget ng Senate building na lumulobo, padami ng padami habang tumatagal. Samantalang ang mga infra and medical projects hindi mapunduhan. Pasalamat na lang tayo at may Ted Filon at DG Chacha na nagsisiwalat sa mga nangyayari sa budget natin. Ito, mas mahalaga ang Senate building kaysa yung hospital. Ganon ang usapan ni Ted Filon at DG Chacha sa kanilang programa, yung pinakaletes. So, parinig ko sa inyo at bigyan natin ng reaksyon. Usapan doon siguro sa dinner nila na mas mahalaga ang Senate building kesa dyan. Magkano na ba Ang total budget by far, umabot na po ng 31.6 billion pesos. For the 2025 budget, naglaan ang gobyerno ng 4.2 billion pesos para po sa Senate building. So magkano kailangan dyan sa Virology Center na sinasabi mo sa Kapas Tarlac? Less than a billion muna. 680 million pesos, yun ang Yes, ma'am. sinasabi Yes, ni ma'am. DOST Secretary Renato Solidum. Okay. Ano magagawa? Mas importante ang Senate building. Paano sila makakapag-meeting? Paano nila pag-uusapan? Yung mga kailangan pag-usapan kung di maayos ang kanilang opisina? Ikaw na nagsabi. Oo. Nasa demokrasya tayo eh. Tama! May reklamo ba kayo? Sa June, mga kapatid, ay 3 taon na ang Pangulong Marcos. Ang bilis, di ba? Sobra. Oo. Alam niyo kung babalikan natin, si Gloria Arroyo, 9 years siya dyan. 9 years. 9 long years. Nung natapos na siya, tanong, ano ba na-accomplish na natin sa infrastructure? Oo. Di ba walang release ng tren na natayo? Yung North Rail nga po, tagtad ng kontrobersya, nagkadimandahan pa, di ba? Opo, umabot pa ng Supreme Court yung question doon. Yung North Rail project na overpriced. Mula sa budget na $503 million, naging $2 billion ito. Yung sinasabing train robbery na binansaga nung panahon yun, ang bilis. Nung pumalit po si Pangulong Aquino at Hanggang matuwid ang tanging daan tungo sa pagbabago. actually, ganun din po ang naging sitwasyon na naka 6 years ka, parang you realize na para bagang kulang ang aking naabot, di ba? Kulang ang naka-accomplish. Right? Pangulong Duterte, ganun din yun. Meron pong mga carry-over na projects na talagang nagkumahog na matapos Skyway Stage 3. Nagsimula ng panahon pa ho ito ni Gloria Arroyo. Panahon ni Noynoy, hindi matapos-tapos ni Babe Singson kasi nga sa right-of-way issue. Kumahog. We now have a continuous 35-kilometer elevated expressway that directly connects Alabang to Balintawak. Sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., ganun po makakatatlong taon na po tayo. Kaya bilis-bilis pag may time. Kasi pagkakising mo yan, bukas makalawa, ano ba ang aking na-accomplish? Nasira pa yung flood control natin. Pinangga ng barko. Yung tulay dito sa Mindanao, pinakamahabang tulay ngayon, right? Nagsimula yan, panahon po ni Pangulong Digong din, right? Yes, opo. Hindi niya natapos. Natapos sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos, pero anong naging imahe? 3 buwan pa lang nang binuksan, nabakbak na yung asfalto. Di po ba? So, yung po lagi yan sa administrasyon, hindi pa pwedeng pabanjing-banjing ka lang at puro ka lang pabibigay doon sa mga alipores mo. Otherwise, mag natapos ka ng 6 years, baka masumbatan ka. Magandang halimbawa ito hindi naman siya kalakihan na proyekto. Christian Mitra, hindi kalakihan ito na proyekto. Pero kailangan mo ito, kailangan natin lahat ito. Tinamaan tayo ng pandemic, di ba? Okay. Nung tinamaan tayo ng pandemic, ano ba ang ating sinasabing problema nun? Vaccine, right? Yes, kakulangan sa bakuna. Ano pa? Yung pagsusuri ng mga samples. Oo. Di ba? Ng uri ng mga virus. Yes. Opo. Nung SONA ni Pangulong Marcos, kasama sa kanya sinasabi na sisiguraduhin daw nila na magkakaroon tayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines, VIP. Tama po yan kasi nung panahon ni Pangulong Digong, hindi rin po napagtagumpayan yan kasi nga din 2019 nagsimula yung pandemic, natapos siya, paalis na, pawala na yung pandemic, right? Yes, bagamat ang iniwan po naman ng dating administrasyon ay yung skandalo sa Pharmally.
Hindi ba? Ito po skandalo sa bakuna, etc. etc. At saka yung pagkamahal-mahal na face mask at saka yung Face shield. face shield. Okay, so ito po ay meron ng tinatayuan sa Kapas, Tarlac, mga kapatid. 5 hectares po ito na property ho na nakuha ng DOST. Importante ito. Pero magmula nung first zona niya, naninikluhod ang DOST, boss, ponduhan mo naman kami. Opo, basically, barya lang po ito sa laki ng budget ng DPWH, pero hindi pa nasama. O nga no, 680 million lang. Wala talaga, hindi na tayo natututo Virology and yung center. Para in kaso na may pandemic ulit, makapaghanda na tayo. Bakit wala pang 1 billion hindi mapunduhan? Ito na nga yung kine-question ni Ted Filon. Inuunang pinupunduhan ng Senate building. 31.6 billion na ang total na pundo. Grabe talaga. Ano bang priority ng gobyerno natin ngayon? Sa budget po ng DPWH, kasi nga sila magtatayo ng building nito. At yung facilities niyan, sigurado din po kung malaki ang gagastusin natin dyan taon-taon to maintain and operate it. Pero importante, kasi hindi lang po ito para sa mga bakuna, para po sa mga tao, kung hindi, pati po mga kapatid, sa lahat po ng kagaya niya, di ba? Bird flu. Yan, lahat ng sakit, lahat ng virus, pag-aaralan nila. Opo. So ang tanong ho dito, ito na nga. Di ba? Napaka-importanting institusyon, hindi nasama na naman sa 2025 budget. Nangangako si Presidente, hindi. Pag merong hindi naka-accomplish ito, kukunin natin yung budget doon. So, ito po, nakakalungkot na pangyayari. Sinasabi sa SONA na bibigyan ng prioridad ang Virology o Immune Center. Wala hanggang salita lang. Sorry. Okay, sige. Napag-usapan dun siguro sa dinner nila na mas mahalaga ang Senate building kesa dyan. Magkano na ba ang Ang total budget by far, umabot na po ng 31.6 billion pesos. For the 2025 budget, naglaan ang gobyerno ng 4.2 billion pesos para po sa Senate building. So magkano kailangan dyan sa Virology Center na sinasabi mo sa Kapas, Tarlac? less than 1 billion muna. 680 million pesos, yun ang sinasabi ni DOST Secretary Renato Solidum. Okay. Ano magagawa? Mas importante ang Senate building. Paano sila makakapag-meeting? Paano nila pag-uusapan? Yung mga kailangan pag-usapan kung di maayos ang kanilang opisina? Ikaw na nagsabi. Oo. Nasa demokrasya tayo Tama! May reklamo ba kayo? Punta ka ng Naka-overshield. Supreme Court. Punta kayo ng Supreme Court. Gusto nyo, dumiretso na kayo sa Malacanang. Nasa demokrasya tayo. Tama. Sabi ng mga taga-DPWH, ano magagawa? Sa binigyan kaming more than 1 trillion pesos na budget, kasalanan ba namin yun? Binigay lang sa amin yun Kasalanan ba namin wala kayong budget dyan sa Kapas, Tarlac? Demokrasya nga tayo. Kaya nga. Tsaka unahin natin sila. Nakakahiya naman sa kanila. Ikaw nang hello. sobra. Diba? Luma na yata ang opisina nila dito sa Pasay. Hello. Sobra ka naman. Tinanin yan, di ba? Oo, pinani yan. Galing po ng Vietnam. Galing ibang bansa. So galing ng ibang bansa. Oo. At pagkatapos, isinakay pa yan, papunta doon sa pier. Oo. Ikinarga ng barko. Oo. Yung barko ay bumiyahe ng pagkalayo-layo. Correct. Dumating sa Pilipinas. Oo. Alright, nagbayad ng taripa yung importer. Nagbayad ng tara sa customs. May tara? Okay, inilabas po ng aduana. Oo. Inilagay doon sa kanilang bodega. Bago makarating dito po sa retailer, ang presyo pareho lang. Nakafocus sila dito po sa imported rice, right? Imported rice. Laging imported rice. Pag-aralan nyo naman mabuti yan. Kasi kung magtatagdag. So, nakakadismaya po. Kung ano ba ang pinaprioritize ng ating gobyerno. Ngayon ko lang nalaman na yung Virology Center na matagal nang humihingi ng pondo ang DOST para makapaghanda tayo sa mga pandemic pang darating, hindi mabigyan ng pondo.
So, iba talaga ang priority. Inuuna, yun, DPWH, yung mga projects na, alam nyo na, yung sinasabi ni Mayor Magalong na may mga nangyayaring komisyon. Yun nga, sana itong darating na eleksyon, mga kaibigan, piliin nating maigi yung mga bubutuhan nating mga mambabatas na dapat ang maihalal ay yung inuuna ang kapakanan ng mamamayan at hindi yung kanilang mga sarili.